Mabuhay! Welcome po mga kababayan, sa ating Alf Aram channel. Ito po ay one-stop channel na may sense at values. Hangad at nais po ng channel na ito, ang makapaglingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay linaw, at tamang pagpapahayag ng katotohanan, na may matibay na batayan at walang halong bias, discrimination, at exclusivism o division. Ang hangad po ng channel na ito ay may parating sa mga tao ang katotohanan bilang public service na walang inaasahang kapalit. Do not deny yourself to know the truth. Free your mind from delusions. Stand on your own under the truth. Mga kababayan, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at panunood sa Alf Aram channel. Kung unang beses mo pa lang po na makapanood sa channel na ito ay paglilinaw lang po, ang Alf Aram channel ay hindi isang relihiyon, at nagkataon lang na madalas ay religious contents ang nagagawa nating video sa kakulangan ng time and resources. At hindi po limitado sa mga paksa mula Biblia ang mga paksa dito. Pakiusap at pakisuyo po na ibahagi ang channel na ito at ang mga videos nito upang mas marami pa ang makaalam ng katotohanan at mabuting balita. Narito ang isa na namang video bilang walang bayad at walang obligasyon na serbisyo publiko sa inyong lahat. Sana magustuhan po ninyo at maging kapaki-pakinabang sa inyo. Muli, ay maraming salamat po sa inyong mga kababayan. Mabuhay kayong lahat, maligayang panunood at pakikinig. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang mga araw sa pagitan ng Yom Teruah at Yom Kippurim. Ang Yom Kippur o Day of Atonement ay nakatakda sa 10th day of the 7th month. Ito ay kakaiba kung ihahambing sa ibang kapistahan at Shabbat. Ito ay nag-uumpisa sa sunset ng nakaraang araw at nagtatapos sa sunset. Ito rin ang pinakamahigpit, at ito ang pinakasagrado na araw ng taon. Ito rin ang araw na minsan lang sa isang taon ay pumapasok sa kabanal-banalang dako ang high priest. Kaya ito ang araw na minsan lang sa isang taon na binabanggit sa Israel ng high priest ang pangalan ng Elohim. Pero ito din ang araw o Shabbat na most neglected o napapabayaan at di masyado napapansin kumpara sa ibang mga kapistahan. Pero hindi ang mga yan ang paksa natin dito kaya hindi na muna natin tatalakayin. Ang tatalakayin natin ay ang 10 araw mula Feast of Trumpets hanggang Day of Atonement upang malaman natin kung ano ang mga dapat paghandaan bago dumating ang Yom Kippur. 10 araw bago ito ay ang Yom Teruah o Feast of Trumpets. Alam nyo ba na may mensahe na nakatago sa 10 araw na ito? Pero bago natin talakayin yan ay tapusin lang muna natin ang overview sa mga pagdiriwang sa buwan na ito. Sa ika-15th day of the 7th month naman ay ang umpisa ng Hag HaSukkoth o Feast of Tabernacles. Ito ay 7 araw na pagdiriwang. Ang unang araw ay Shabbat. At ang ika-7 araw ay Shabbat. Ang susunod na araw, o ang 8th day naman ay Shabbat din. Ito ang tinatawag na Shemini Atzeret o 8th Assembly. Kaya ang 7th month ay maraming takdang pagdiriwang ng mga kapistahan, at mga Shabbat. Pero alam nyo ba, na may kaparehong pattern ng mga kapistahan sa isang buwan, ito? Ito ay ang first month, kung saan ipinagdiriwang naman ang Passover Festival. Mapapansin na bukod sa New Moon Festivals at 7th day Sabbaths, na pareho naman ang lahat ng buwan, ay pareho silang may takdang panahon sa 10th day of the month at parehong may 7-day festival na nag-uumpisa sa 15th day of the month. Ang kaibahan lang ay ang first month ay may Passover sa 14th day of the month. At ang 7th month ay may pagdiriwang ng 8th day festival sa 22nd day of the month. Ito ba ay nagkataon lang o may hidden message? Kung titingnan ng mabuti ay para talagang may hidden code ito. Isa na sa mga ito ang 10 days mula sa Yom Teruah hanggang Yom Kippur. Hindi nagkataon lang na laging may event sa 10th day ng buwan ng kapistahan. Ano ang kahulugan at mensahe ng 10 days? Upang maipaliwanag yan ay unahin muna natin ang tinatawag ng mga Jews na Aseret Yemei Teshuvah,
o 10 Days of Repentance. Ayon sa paniniwala ng mga Jews ay binubuksan ng Elohim ang mga aklat tuwing Yom Teruah o Rosh Hashanah upang ilista ang mapapasama sa Book of Life o sa Book of Death. Pero isasara ang mga aklat pagdating ng Yom Kippur. May 10 days na palugit o pagkakataon para magsisi o magrepent mula sa mga nagawang kasalanan ang tao. Kaya tinawag itong 10 Days of Repentance. Ang repentance na ginagawa ng mga Jews sa loob ng mga araw na ito ay nag-uumpisa sa early morning penitentiary prayers. Pero hindi ito limitado sa puro prayers at pilgrimage lang. Ang repentance ng mga Jews ay may kasabay na giving of charity, acts of kindness, self-reflection, and spiritual vigilance. Kaya panahon ito para sa kawang gawa, kabutihan sa kapwa, pagbibigayan, at pagmuni-muni tungkol sa sarili. Ito ang panahon ng bigayan ng regalo, gaya ng peace offering o gift. Ito ang panahon para bumawi sa mga pagkukulang at pagkakamali. Higit sa lahat ang paghingi ng tawad. Pagmamakaawa sa Elohim na may sulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ang paniniwala na ito ng mga Jews ay larawan ng katotohanan sa ating lahat. Nasamantalahin ang pagkakataon habang may panahon pa. Ayusin na ang lahat bago pa dumating ang araw ng paglitis. Huwag nang hintayin pa ang araw ng paghuhukom. Kung nagtataka po kayo kung saan nanggaling ang paniniwala na ito ay sa Exodus po ang background nito. Nag-umpisa ito doon sa unang Hagshabuot, sa araw ng ibinigay ang Torah. Sinira ni Moshe ang unang stone tablets dahil sa nagawang kasalanan ng bayang Israel na gumawa ng guyang ginto para sambahin ang Elohim. Sa puntong iyon ay nais na Elohim na patayin na lang lahat ang buong bayan ng Israel. Pero si Moshe ay namagitan na wag naman at siya na lang ang parusahan sa pamamagitan ng pag-alis ng kanyang pangalan sa Book of Elohim. Ito ang naging batayan na mayroon ng Book of Life. Kasunod nga nito ay pinagawa si Moshe ng panibagong stone tablets bilang kapalit ng sinira niya upang muling isulat ng Elohim ang kanyang salita. At alam nyo ba kung kailan muling ibinigay ang Torah sa Israel? Ayon sa pagbibilang ng mga Jews ito ay matatapat sa Yom Kippur. Opo mga kababayan, ang Day of Atonement ay siyang araw din ng pangalawang beses na pagbibigay sa Torah ng Elohim. Kaya may 10 araw na repentance upang patawarin ng Elohim at isulat ang pangalan sa Book of Life sa Day of Atonement. Ang pangalawang pagbibigay sa Torah ay kailangan magkaroon muna ng repentance bago ang qualification. Ang pagbibigay ng Torah sa Mount Sinai ang isa sa ipinapaalala ng Feast of Trumpets at sinusundan ito ng 10 Days of Repentance papunta sa Day of Atonement. Tila binibigyan ng Elohim ng pagkakataon ang tao na magsisi, itama ang mga pagkakamali, at magbalik loob sa Kanya. Ito ang kahulugan ng 10 Days of Repentance. Ang aklat naman na ito ay nabanggit ni Propeta Daniel. At sa aklat ng Apokalipsis. Ngayon ay tingnan naman natin ang other side ng mga bagay na ito. Ang isa pang tawag ng mga Jews sa mga araw na ito ay Yamim Noraim, o Days of O. Ang salitang O ay may kahulugan na kahanga-hanga gaya ng sa awesome. Pero may dual meaning ang salitang ito, dahil sa kabila nito ay kasindak-sindak. Ito ang mga araw ng sindak. Unawain muna natin ang meaning ng number 10. Ang number 10 ay symbol ng perfection. Kaya ito ang ginamit na symbol of repentance, purification, and justification. Ang Days of O ay binubuo ng 10 Days of Repentance na nagtatapos sa Day of Atonement.
Ang Day of Atonement ay ang 10th day of the month. Ang Feast of Trumpets ay may 10 additional offerings. Ang Passover lamb ay pinipili sa 10th day of the month din. Ang buod ng Torah ay 10 commandments. Ang structure ng tabernacle ay binubuo din ng 10 parts. At 10 plagues din ang pinadala ng Elohim sa Egypt. May kinalaman kaya ito sa mga araw ng Sindak? Yan ang titingnan natin. Ang mga araw ng Sindak kaya, ang tinatawag nila na Great Tribulation. Pasensya na po pero nagkakamali ang karamihan sa akala na ang Great Tribulation ay magaganap sa huling araw. Pinaghahalo po nila ang hindi naman magkapareho. Pero hindi po ito ang Great Tribulation. Ipapaliwanag po natin sa isa sa mga future videos natin. Sa Biblia ay may sinasabi na Day of Elohim. At ito ang tinutukoy na mangyayari sa huling araw sa pagbabalik ng Messiah. Ayon sa Propeta Yoel, mag-uumpisa ito sa tunog ng trumpeta. Bilang paghahanda sa pagdating ng araw ng Elohim. Ito ay madilim na araw. Wala daw itong katulad at hindi na magkakaroon pa ng katulad sa mga darating na panahon. Uuga ang lupa, mayayanig ang kalangitan. Ang araw, ang buwan, at ang mga bituin ay hindi magbibigay ng liwanag. Ang darating daw na araw ng Elohim ay matindi at kasindak-sindak, at walang makakatagal nito. Pero sinabi ng Elohim na magrepent kayo, magsisi kayo, magbalik loob sa akin, na may kasabay na pag-aayuno, ng pag-iyak, at hinagpis. Unatin ninyo ang inyong puso at hindi ang inyong damit. At bumalik kayo sa akin, sabi ng Elohim. Sapagkat siya ay mahabagin at maawain, banayad sa galit, dakila ang kabutihan, at nagpapatawad sa kasamaan ng mga nagsisisi. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay magiging dugo, bago dumating ang matindi at nakakasindak na araw ng Elohim. At darating ang panahon na sinuman ang tatawag sa pangalan ng Elohim ay maliligtas. Kaya magsisi at bumalik sa Elohim. Tumawag sa kanyang pangalan upang ikaw ay maligtas sa kapahamakan na ito. Paglilinaw lang po mga kababayan. Ang tinatawag na Day of Elohim ay isang mahabang panahon. Sa totoo lang ito ay katumbas ng 1,000 taon. Hindi po puro puot, galit, parusa, at sindak ang araw na ito. Kung papansinin po ninyo, ang galit at parusa ay magaganap bago ang dakilang araw ng Elohim. Ito ay bahagi lamang ng araw na ito sa umpisa o bago mag-umpisa. May specific po na tawag sa nakakatakot na araw na ito sa Biblia. Ito ay ang Wrath of Elohim, o ang puot ng Elohim. Mababasa po natin ito sa ibang kasulatan ng mga propeta gaya ng Isaiah. Ayon pa sa propeta Isaiah ay darating ang araw ng Elohim na may kasamang puot at galit. Kaya ito muna ang magaganap. Bahagi ito ng umpisa ng araw ng Elohim. Pansinin niyo din po na ang pahirap na ito ay hindi para sa lahat ng tao. Ito ay para sa mga makasalanan lamang. Lalo na kung ayaw magsisi at itama ang pagkakamali. Kaya kailangan bumalik agad sa Elohim habang may panahon pa. Ito ang kaibahan ng Wrath of Elohim sa Great Tribulation. Dahil sa Great Tribulation ay kasama ang mga banal sa magdaranas ng kahirapan. Dito ay ang mga makasalanan lamang. Ang isang kaibahan pa ay sa Great Tribulation ay walang kaligtasan dahil itinakda na yun na mangyari, pero dito ay may pag-asa pa. Magsisi, humingi ng tawad, itama ang pagkakamali, tumawag sa pangalan ng Elohim, at magbalik loob sa Kanya. Kaya ang mensahe ng mga araw mula sa Feast of Trumpets hanggang Day of Atonement ay repentance. May dahilan at batayan ng 10 days of repentance ng mga Jews. Panahon ito ng pagsisisi, paghingi ng tawad, at pagbabalik loob sa Elohim. Nakita niyo na po mga kababayan. May alam ang mga Jews na hindi natin alam dati. Kaya magsisi na rin kayo, humingi ng tawad sa inyong kapwa at sa Elohim, itama ang inyong mga pagkakamali, magkawang gawa, gumawa ng kabutihan sa kapwa, suriin ng mabuti ang sarili, palakasin ang spiritual life, at magbalik loob sa Elohim. Samantalahin ang pagkakataon habang may panahon pa, bago man lang dumating ang Yom Kippurim.
upang ang inyong pangalan ay may sulat sa aklat ng buhay. May your name be inscribed in the book of life. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba. Kababayan, maraming salamat po ulit sa inyong panahon at panunood. Huwag po ninyong kalimutan na ibahagi ang channel na ito at ang mga videos nito upang mas marami pa ang makaalam ng katotohanan at mabuting balita. Yan lang po ang maliit na pabor na hinihiling namin. Muli, ay maraming salamat po sa inyong mga kababayan. Mabuhay po kayong lahat, hanggang sa muli.